Good day mga kapekset! Paano natin ibinabalik ng tama ang ating manobela pagkatapos nating lumiko? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV, Sharing Information. Okay mga kapekset, nandito tayo sa Himlayan, General Trias, Cavite. Sa mga nakakaalam po ng lugar na ito, shoutout po sa inyong lahat. So, bumisita lamang po ako sa aking namayapang ama dito sa lugar na ito at naisipan kong gawan itong video dahil mayroon po mga nagtatanong paano nga ba po natin ibabalik ng tama ang ating manobela pagkatapos nating lumiko. Okay? So, ipapakita ko yan sa iyo ngayon in this actual driving scenario. So, puro pakaliwa muna tayo mga kapikset. So, ilalagay ko na sa drive ang ating transmission dahil nakahapang na ako sa aking brake pedal all the way down. At nakadrive na po tayo at saka natin i-disengage ang ating handbrake. Nakahawak na po ako sa aking manobela sa 9 o'clock position at hawakan ko na yung 3 o'clock position para kawalan ko ang ating preno. Moving slowly ang ating vehicle. Ayan. At pwede na po natin apakan ang ating gasoline pedal. So pag lumiliko po, naituro ko na to on another video, yung mga tamang ways ng pagliko. At kung di mo pa napanood yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. So kagaya nitong liko na to, ang speed natin, ayan makikita mo sa ating speedometer. Pepreno ko, slow down before the turn, hand over hand. Ayan. So pagkatapos natin lumiko, ayan, ibabalik ko yung manobela like so. So sobrang bagal po ng takbo natin, kaya kailangan nating suportahan yung ating manobela para makabalik sa tamang position. Pero alam mo ba na bumabalik ang ating manobela sa default position niya? Automatically mga ka-fixet. So depende po yan sa bilis ng ating takbo, yung bilis din po ng pagbalik niya sa default position. So medyo bibilisin ko yung takbo ng kaunti. Ayan, like so. At ililiko ko yung ating sasakyan like so. Makikita mo yan dito. Hand over hand. At babalik po yung manobela natin automatically sa kanyang default position. Di ba mga ka-fixet? So ang kailangan ko lamang gawin ay pakawalan yung paghawak ko sa aking manobela. At higpitan ko po ulit yung hawak kapag nakabalik na siya sa kanyang default position. May seatbelt. Okay? So gagawin po ulit natin yan in this actual driving scenario. Liliko ako dito hand over hand pakaliwa. Like so. Ayan. Kung mapapansin mo habang binibilisan ko yung takbo, babalik din ng kusa yung ating manobela on its default position. Pakanan naman dito. Habang nag-accelerate ako, bumabalik siya ng kusa sa kanyang default position. So, palagi po natin tandaan, kahit anumang sasakyan yan, babalik po sa default position yung ating manobela at depende po sa bilis ng ating takbo, yung magiging bilis din po ng pagbalik nito sa kanyang default position. Kagaya nito, ayan. In-OA-yan ko lamang po yung pagbitaw sa ating manobela. Kumbaga binibitawan ko talaga para makita nyo bumabalik siya sa default position. Pero ang actual approach dyan, ito kagaya nito, hand over hand. Ayan, bibitawan ko lang, ayan o. Binibitawan ko siya at bumabalik siya sa default position. Pero ang tamang approach mga ka-fixet sa ganitong klase ng pagkakataon, pagka lumiko, ayan, pinagbigyan ko lang si Hilux. Ayan, para makaproceed siya. So medyo masikip po kasi yung mga kalsada dito mga ka-fixet. So tatabi ko lamang para magkasya kaming dalawa. Ayan. Okay, like so. So pag nag-proceed na tayo sa liko, ayan. So bibitawan ko lang ng kaunti yung ating manobela at babalik siya sa default position. At hihigpitan ko na ulit yung hawak sa ating manobela pag nakumpleto ko na yung liko. Okay? So ganun lamang po yung tamang approach dyan. Ito kagaya nito. Ayan, bumabalik siya sa default position. Okay? So pwede naman natulungan mo siya na makabalik sa default position, lalong-lalo na kapag sobrang bagal ng iyong takbo. Let's say 10 kilometers and below, ayan, kailangan mong tulungan yung iyong manobela na makabalik sa default position. Pero pag mga 15 pataas or 10 kilometers and above, pukusan na po yung babalik sa default position. Kailangan mo lamang ay luwagan mo yung hawak sa iyong manobela at higpitan mo ulit kapag na-reach mo na yung 12 o'clock position. Pag nakabalik na ulit siya sa 12 o'clock position or sa front at sa gitna ng iyong sasakyan. Okay mga ka-fixet? So ganun lamang po kasimple yun. So pagdating naman sa approach sa pagliko, ito kagaya nito. Bonus to sa'yo. So kakanan tayo dito. Itatapat lamang natin yung ating side mirror sa kanto ng
ng kalsada na ito or sa gutter, sisimulan ko na yung pagliko. So, hindi natin tatamaan yung gutter sa pagkakataon na ito. Okay? So, ganun lamang po. So, palabas na tayo dito, lagi mo tatandaan yung pagbalik ng manubela ay depende po sa bilis ng takbo ng ating sasakyan. Ayan. So, para hindi natin tamaan yung gutter, importante na meron tayong clearance or isasobra natin ng kaunti yung ating sasakyan bago pa natin i-start yung ating pagliko. Okay? Ayan. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of FID TV, sharing information.